Kuya, may tao po. Ha? May tao. Yeah. Parang anak ko yata ni Kuya Ranger. Anak ni Power Ranger? Opo. Nandiyan? Opo. Oh, sino kasama? Andyan po si Inter. Hindi, yung kasama ng bata, andyan nanay niya? Siya Si lang po. Ate LB? Siya lang po. Siya lang po. Kausap ni Kuya Ranger. Ay, Jay. Dumating po. Oh. Anak ko po. Ha? Dumating. Anak po. Anak po. Ay. Ang pangalan mo, nak? Alex po. Alex. Karating lang po. Pumasyal. Nararating. Anak mo? Opo. Ba't di mo pinapasok? Papasokin mo. Pasok muna tayo. Karating Ay, lang po kasi. tika. Sige, sige. Tara. Asan yung ibang kagwang to eh? Ano pangalan ng anak mo? Alex po. Alex. Opo. Ilang taon ka na, Alex? 20 po. 20. Liga, pasok kayo. So yun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Actually ay oras na ba? Gabi na rin pala, 6:30. So nandito po yung anak ni Kuya Reggie. Alex ba yan? Alex na ka? Alex po. Ilang taong ka na? 20 years old po. Ayun. So nung nakaraan po mga kabisnes na vlog natin patungkol dito sa buhay ni Kuya Reggie aka Power Ranger, ay nagpunta nga po dito si Ate LB, ano, yung kanyang legal wife, no? At ayun, naghayag ng kanyang saloobin. Nakausap namin ni Mrs. Ka-Business. May vlog po tayo niyan. At kaya lang hindi sila nagkaharap o nagkausap na mag-asawa dahil sa tumanggi si Ate LV at hindi pa raw handa sa pagkakataon na yon. At ngayon nandito yung kanilang anak, kaisa-isang anak. Opo. At paano mo nalaman dito na paano bang nangyari? Nag-chat po kasi kami. Paminsan-minsan po kasi nagkaka-chat kami. Tapos, yun nga po eh. Gusto niya po ako makita, gusto ko po siya makita. Kaya pinapunta ko po siya dito, bili ko po yung address. Alex, okay lang ba na ganito, nagpag-video, nag-vlog, i-upload sa YouTube channel? Okay lang ba sa iyo? Pumapayag ka ba na? Okay na naman. Pahig naman po ako. Okay, so, pasuyo kay Mrs. Ka-Business siguro. Nandiyan na ba? Toy? Ma? Excuse me po. Si Alex. Kuya, siya yung anak niya, no? Oo. Nag-aaral ka pa, Alex? Ano na po, sa next school year pa po ako papasok. Anong year? Ano po, school year, ano po, 2024-2025. I mean, ano ka na, first College? year? First College? year po. College. Okay. So, hindi ka nag-enroll ng itong, ano na to? Nag-enroll po pero hindi po na pasok. Napunta po ng cut-off. Okay. Hindi natuloy. So, ayun na wow. Ayun na mga ka-business, ano, pasensya na kayo kasi medyo name-mental block ako sa ganitong sitwasyon dahil hindi ko nga rin lubos din maisip na sa pamamagitan ng ating pagbablog, simpleng pagbablog, ay merong ganitong istorya na maiko-content natin sa ating YouTube channel at salamat
Salamat sa mga taong involved. Siyempre kay Reggie, kay Ate LV, at ito yung kanilang kaisa-isang anak at pumapayag na ma-share sa atin yung kanilang kwento, yung istorya ng kanilang buhay. At mga kabisnes naming minamahal, hindi ito madali kasi masyadong personal ito, pero ipinagkatiwala sa atin. At ang banggit nga ni Reggie doon sa mga nakaraang video natin na para magsilbing paalala, magsilbing aral doon sa ating mga kababayan na maaari na katulad niya rin ang sitwasyon o kalagayan o problema hinaharap. Ano po? So ayun nak, pasensya ka na kailangan namin magtanong, okay lang ba sa iyo? Ngayon, pagka meron kaming mga maitatanong na sa palagay mo ay hindi ka komportable sagutin, ay pwede kang mag-pass. Ano? Next question, siguro ganun, no? Okay? So ayun pero bago tayo dumako rito sa anak, mga kabisnes naming minamahal, ay paano bang paano nga ulit na karating dito binigay ang address? Hindi po address, tapos sumakay po ng Grab. Nag-grab ka na? Opo. Okay. At asan si mama mo pala? Si Ate LV? Nung nag-message po sa akin si Papa tungkol magkikita po kami, pinaalam ko po kay Mama, tapos sabi ko, Ma, si Papa gusto mo magkita, sama. Sabi niya ayaw niya po. So nagpaalam na po ako na ako na lang po pumunta. Pumayag naman po siya. Okay. Siya na baka ito, tiyak mapapanood ni Ate LV. Ayun na, Ate LV, shoutout sa iyo at salamat sa pagpayag, no, kay Alex. Anyway, Reggie, kumusta na yung naging usapan nyo nung iyong teka muna, alam ba ng anak mo yung sitwasyon mo? Opo, alam nila po. Alam niya na lahat? Opo. Kailan mo pa nalaman? Matagal na rin po. Mga ilang taon na? Mga 3 years ago po. 3 years, okay. So, wala na tayong problema doon, alam niya na lahat? Opo. Ayun, okay. At least maging malinaw kasi baka mamaya mga ka-business, may itanong ako tapos hindi niya pa alam. Kaya, siyempre, nag-iingat lang po tayo na huwag naman tayong makasakit ng damdamin, ano. At siyempre may mga karapatan ng bawat isa sa atin na dapat isaalang-alang, lalo pangat nasa social media tayo, mga kabisnes namin minamahal. So na Kuya Reggie, gusto ko lang itanong at siyempre sa kapakanan din ng mga viewers natin, kumusta na yung yung naging pag-uusap ninyo nung pangalawa mong naging asawa? Kung naalala mo, ay binanggit natin doon sa vlog o binanggit mo na makikipag-usap ka sa kanya, ipapaalam na ikay gustong makipag-ayos, makipagbalikan na roon sa iyong legal wife o doon sa unang asawa. Nagkausap na ba kay Kuya? Opo. Nung una po, galit po. Tsaka dumating po siya sa point na nagbanta pa po nga na itatago sa akin yung anak namin, hindi ko na makikita. Pero sa paglipas po ng araw, tsaka pagpapaliwanag ko po, sa kaduluduluhan po ng pag-uusap namin bago kami nagkaayos na ganun na nga ang mangyayari. Ang sabi po niya sa akin, sige, papayag siya sa kondisyon na hindi na siya ihasali sa mga vlog or mababanggit pa or kung ano pa man ang hihingiin pa sa kanya. Kasi nabanggit po kasi natin na hingi pa tayo ng kasulatan. Oh, yung black and white. Opo, sabi niya, kasunduan. wala nang ganun, huwag yun akong papakialaman, sabi niya. Basta wala nang ganun, wala nang pakialam, sabi niya. Basta respeto na lang yung aking desisyon, sabi niya po sa akin. Basta wala akong di ako maghahabol, huwag mo lang pabayaan na lang yung anak natin. Yun po.
yung responsibilidad mo rin sa bata. Apo. Okay. So, at least naging malinaw na ikaw ba komportable ka sa ganong usapan na walang anumang pinahawakan o naka-black and white na kasunduan sa pagitan ninyong dalawa? Ayos lang naman po. Wala akong problema nakikita. Okay, so ayun na mga ka-business So malinaw dito ngayon, Mrs. Ka-business, na si Kuya Reggie ay wala nang problema doon sa pangalawa. So yun na, alam mo na may kapatid ka na ilang taon ba yun? 3 po. 3 years old. Nakita mo na Oh, pinakita po sa akin ni Papa. yung picture. Opo. Okay. Patingin niya, pwede makita. Wala. Sabi ko. Di ba sa ibang araw siguro? So yun gusto ko lang ma-establish kasi mga ka-business na sa panig ni Alex, sa panig ng anak ay wala tayong dapat alalahanin sa ganitong pag-uusap dahil alam niya lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa kanyang mga magulang, po, lalo na dito kay papa niya. So ngayon parang umaayon, Mrs. Ka-business, yung pagkakataon, yung sitwasyon. Kasi napakarami nating mga kababayan na naghahangad din na maging maayos kayo mag-asawa. At napakarami rin pala nating mga kababayan na halos ganito ang sitwasyon doon sa abroad. At isang magandang istorya na nagbibigay talaga ng aral, paalala sa mga kababayan natin, lalo na OFW. So ngayon Alex, Mrs. Ka-business, baka may gusto kayo itanong? Nung nakita mo si Papa mo na, ayun na, anong gusto mo? Magkaayos ba sila ni Mama mo? Magkabalikan sila? Mabuo yung pamilya mo? Nung nakita po kami ulam, masaya po ako. Tapos ngayon po, gusto ko magkabalikan si Mama at si Papa para maging maayos po yung buhay. Kaya mas gumaan naman. Alex, bilang isang anak, lalo pa nga't kaisa-isang anak ni Kuya Reggie at saka ni Ate LV, ano ba ang pakiramdam ng isang anak na nasa ganyang sitwasyon na yung kanyang mga magulang ay merong hindi maayos na relasyon at ang nakakalungkot pa nga yung papa mo nagkaroon ng ibang asawa at nagkaroon din ng anak. Ibig sabihin ay nagkaroon ka ng kapatid sa labas. Ano bang pakiramdam? Kung okay lang sa iyo, kung pwede mong i-share ngayon, kung hindi naman ay okay lang din na kung ayaw mong magsalita tungkol sa bagay na yan. Naging pakiramdam ko nung nalaman ko kung may anak po siya sa iba, na parang nalungkot po ako konti. Tapos di po ako makapagsalita sa bawat bata po sa Pilipinas, pero naramdaman ko lang po malungkot, pero nangyari na. Move on na lang po, tapos magpatuloy na lang po. Tapos kung kaya naman pong maayos ang kami ni Papa at saka ni Mama, maganda. Masaya pa rin. Kahit na nagkamali, move on, ayos. May kilabutan ako. Nagkaroon ka ng damdamin na nagalit. Kanino ka nagalit? Yung binanggit mo kanina. Ano ba yung terminong ginamit niya? Nagalit? Nainis? Ano ba? Nalungkot. Nalungkot, ayun. Nalungkot. Okay. Hindi ka man lang nagalit kay Papa? Hindi sa mamaloob mo? Hindi naman po nakagalit kay Papa. Alam mo, bilib ako sa'yo na. Kasi kaya ikaw tanggap mo
kung ano nangyari sa... Malawak. Oo, tanggap niya kung ano nangyari kay papa niya at kay mama niya. Malawak ang unawa ng business. At hindi lahat ng bata ganyan. Yung iba kasi mga bata, Oo, ibang mga nagagalit anak. sa tatay, nagre-rebelde yung mga bata. Bilib po ako sa kanya mga ka-business kasi ano siya yung damdamin niya. Kumbaga think positive siya na sana magkaayos ang magulang niya. Hindi ka nagkaroon ng hinanakit, sama ng loob sa papa mo. Hindi po. Oh. Napakaswerte mo, Reggie. At ilang taon kayong hindi nakita na ni papa mo? Ilang taon? 7-8 years po. Ngayon lang kayo ulit nakita? Opo. Kanina, nung naabutan ko kayo dun sa labas, nag-uusap na kayo. Hindi ko alam kung ano nangyari nung pagdating mo. Ano bang mga nangyari? Baka pwede nating i-share sa ating mga viewers. Kasi mahalagang ano yun eksena sana. Kaya lang hindi ko naman nakunan yun at wala akong pagkakataon na ma-video yun. Kasi pag sinabi ni Sunny Bay, andyan nga may tao, yung anak ni Reggie, nag-uusap na sila kasama si Intoy. Ano pa nangyari, Reggie? Paano sa loob ng 7 taon? 7 taon, yan lang ulit kayo nakitang mag-ama. Yun naman po, pagdating niya, kumustahan na naman po kami. Tinanong ko lang kung kumusta yung biyahe niya. Niyakap ko saglit. Tapos, tinanong ko kung anong sinakyan niya, saan sila dumaan. Kaya po, sinesay niya yung kung saan dumaan, inlex daw po sila. Yung nung niyakap ka ni Papa mo na ano ang naramdaman mo? Gumaan na po ako, tapos niya ako na po siya. Gumaan yung Pakaramdam ko. gumaan yung pakaramdam mo. Kinausap ko si mama mo na gusto mo magkaayos ang pamilya niyo. Kinausap ko siya. Ano sabi ni mama? Gusto na rin daw po, basta po maayos po yung maging maayos lang po yung pamilya namin. Basta kung saan punta po ako masaya. Masaya na rin daw po siya. Wow. Gusto kong sabihin sa anak mo? Wala po. Ano ko lang po na napakaswerte ko, napakapalad ko na lumaki siyang ganyan mag-isip. Salamat din sa pagpapalaki ng asawa ko. Of course, Ate LB. May gusto kang sabihin sa papa mo na? Ano gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko po sabihin sa kanya, una po sa lahat, pamahal po kita. Sana lang po magkabalik po kayo ni mama. Maging masaya po ulit sa pamilya. Yun lang po. Matanong ko lang, Nak, ilan taon ka ba nang iniwan ni Papa? Ilan taon ka na nun? Hindi, ang nangyari kasi Mrs. Ka-Business ay 3 years niya pa lang nabanggit kanina, nalaman niya yung totoong sitwasyon, di ba? Kasi, ayun po, mga ka-business namin minamahal. Siguro, Kuya Reggie, ikaw na lang ang magpaliwanag sa ating mga viewers na hanggang ngayon, bago ka lumabas sa social media, ang ipinapaalam kasi nila sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, go ahead, Kuya Reggie. Kasi maaaring may ganitong istorya din ng mga kababayan natin na bagaman mayroong problema, no, sa pagitan ng mag-asawa, ay sinisikap at ipinipilit na pinalalabas na ayos lang ang lahat sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak,
ang alam ay okay lang, no? Reggie? Opo. Wala po kaming pinagsasabihan ng totoong sitwasyon namin sa pamilya na may problema na pala. Pinapakita namin na intact kami, may komunikasyon bawat isa, magandang pagkasamahan. Wala man ang isang miyembro, yung komunikasyon namin intact pa rin. Lalo na sa mga kamag-anak namin, hindi po nila alam na gano'n ang sitwasyon na may problema na pala. Iniingatan po namin yun para di po rin malaman ng aming anak. Para hindi masira yung pag-aaral niya kasi iniisipin po namin yun, mawala yung focus niya. Kasi kahit kagano'n po, yung priority namin, siya pa rin po na hindi siya malis ng tinatak ng landas. So yun, yun nga po mga ka-business, ang alam ng mga kapitbahay, kamag-anak, kakilala, na si Reggie ay nasa abroad lang bilang padre de pamilya, naghahanap buhay doon at sinusustentuhan yung pangangailangan ng anak niya at saka nung kanyang may bahay. Pero sa mahabang panahon, sa maraming taon, ay may problema na. No? Maring may mga ganyan din sitwasyon mga kababayan natin. Oo, kasi At napakabigat. Sakit yan. masakit kasi yun na, syempre, bilang sa isang nanay dito, syempre, ayaw natin ng maisip na ang asawa natin eh, yun nga. Tsaka yung ayaw natin maging broken family. Siguro talagang pinilit din ni ate, ni Elvin, na maging maayos ang lahat para hindi maapektuhan si Alex. Oo. At kahit sino man siguro magulang, gusto ganun na maging maayos. Lalo na yung mga anak. Kasi sa kapakanan kasi ng anak yan eh. Malaman nila na ang tatay nila ganun. At saka minsan po kasi, kapag halimbawa nga binanggit mo sa mga kakilala, kaibigan, merong minsan nagbubuyong na at least na makabuti ay nakakasama tuloy. Ngayon, ang maaaring magiging tanong ng ating mga viewers, hindi nyo, inilihim nyo sa mahabang panahon, bakit naman ngayon sa social media inilabas ninyo? So, palagi ko na ipaliwanag na ni Reggie sa mga nakaraan na hindi niya na matiis at gusto niya magsilbing paalala sa mga kababayan natin na ganito ang sitwasyon doon sa abroad. Natauhan po kasi ako nung nandito na po ako, na nakikita ko po bawat miyembro ng pamilya ka-business. Yung pagsasamahan, pagtuturingan, pagmamahalan nandun po. Kaya yun po nga po, nabanggit po nga po nakaraan na nainggit po ako na po nag-inggit yung puso ko. Inggit na, kasi kabubuti po. Dalawang uri kasi ang inggit. Inggit na masama at saka inggit na mabuti. Yung inggit na gusto mo ay maging ganun ka rin. At saka yung inggit na gusto mo siraan, no? O wasakin, yung magandang nakikita mo. So anyway, Reggie, anak mo. Sorry. Sorry. Dito na ako. Nabanggit mo nung nakaraan, Reggie, na kung kinakailangan, ligawan mo ulit si Ate Elbe, gagawin mo, di ba? Opo.
hanggang saan ngayon ang kayang ibigay ng isang Kuya Reggie para mabuo yung kanyang pamilya? Kung ano po kinakailangan gawin, gagawin ko po. Lahat po. Alang-alang sa anak namin. Saka tamang desisyon yan. Tamang desisyon. Hindi kasi po pwedeng bilang Kristiyano, parang ano kaya sa palagay mo na sa pakiramdam mo lang, total kayo naman lang madalas magkasama ni mama mo, pag pumasyal ba ito si papa mo roon sa bahay nyo ay wala bang magiging problema? Kaharapin kaya siya ni Ate LB? Kausapin kaya siya? At ano sa palagay mo? Parang mangyayari kasi na ito, manliligaw ito ulit sa mama mo. Kasi Mrs. Ka-Business, bilang nanay, bilang babae, gano'n lang nangyari. Hindi para sa akin, hindi natin masisisi si Ate LB na kailangan niya matyak kung gaano ba katotoo yung gusto mangyari nito ni Reggie. Kasi naiintindihan mo naman siguro yung anak, no? Na hindi magaan na kasalanan yung nagawa ni Papa mo kasi, no? Sa kanyang asawa, sa mama mo at sa iyo, di ba? So, ano sa palagay mo? Sa palagay ko naman po magiging masaya po pag bumalik po si Papa para po malito ulit. Para po malaman din po ni Mama kung totoo talaga nararamdaman ni Papa para sa kanya. So, kailangan ni Papa yung patunayan kay Mama. Opo. Pero hindi naman po makapagsalita Papa kay Mama kasi ganda niya rin yan. Ni Mama. O kasi, ang ano din yun, siguro madaliin. Pero ano naman, may awa naman ang Diyos niyan. Kailangan mo maging matyaga dyan, Reggie. At hoping tayo na maging maayos ang lahat. Sana lakasan mo loob mo. Ha? Tapos lagi mag-pray. At saka ang laking bintaha ngayon na nandito yung anak mo. Pinuntahan ka. At ang gusto mangyari ng anak mo ay magkaayos-ayos nga. Mabuo ulit yung inyong pamilya. Yung bagay na yan, napakalaking bintahan yan. Para si Ate LB ay makapag-desisyon na napatawarin ka at alam ko nabanggit niya na noon, pinatawad ka na niya at inamin niya rin naman kasi na meron din siya naging pagkukulang. Ano po mga ka-business doon sa parte na nung nagkakalabuan na sila ay mas inuna ni Ate LB yung hanap buhay, yung trabaho kaysa sa bigyan ng oras yung kanilang relasyon na mapatibay. Ang sabi niya nga, parang it's a waste of time na para mag-usap-usap pa. Sayang daw ang oras para kumita pa. So, inamin niya naman yun na may naging pagkukulang din siya. So, ayun na ngayon pa lang, positibo yung aking nararamdaman, mga kabisnes namin minamahal. At abangan nyo po kung kailan mo balak pumunta kay Ate LB. Isang madaling panahon po. Kasi busy rin po siya sa trabaho eh. Hindi. Total nagkakausap naman kayo ng anak mo, may komunikasyon naman kayo. Siguro kay Alex ka kung kailan po pwede yung mama mo na palagay ko ganito hindi naman sa pag-ano. Pagka sinabi mo yan kay Ate LB, maaaring ang isasagot niya,
ay hayaan mo siya. Maring ganun ano. Parang andyan yung mga pakipot. Yung bang ano, syempre babae, hindi yun basta alam nga naman oo agad. Ewan ko lang ha. Pakiramdam ko lang naman po yung aking sinasabi. Schedule lang kailangan mo. No? Mag-usap yung magtama. May tsura itong anak mo, no? Kahapon siya dati. Buwako man sa nanay. Gaano mo kamahal si papa mo na? Hindi ko po ma-describe kasi mahal ko ito sa mga. Yung tingin mo kay papa mo na parang gusto mong umiyak na pinipigil mo. Bakit mo mahal si papa? Bata pa lang po kasi ako, iniidolo ko na talaga si papa. Kasi yun, parang lagi na lang ako nakatingin sa likod niya. Pinapanood siya. Bakit mo siya iniidolo? Siya po yung naging imahe ko eh. Parang naging idol image ko po paglaki. Siya po yung naging gusto ko paglaki. Yung bata ako. May gusto kong ibilhin kay papa mo. Huwag kang labas mo yung damdamin mo patungkol sa pag-aayos nila ni mama mo. Sana maging maayos kayo ni mama. Para lang, maging tayo ulit, makapasyal-pasyal tayo ng parang masayang pamilya. Hindi tayo nakapasyal lagi eh. Pag-aalis tayo ng tatlo, dyan lang sa ligo lang, tapos uwi na. Iwalay, ganun. Kulang sa family time, no? Mga ka-business. Isang punto yan. Pagka nanligaw na si papa mo sa mama mo, anong gusto mong ibilin sa kanya? Wag lang susuko. Sabihin mo sa kanya. Kausapin mo siya. Maging porskido lang pa. Pagka susuko, mahal ka rin ni mama. Tsaka susuporta ako na lagi kasi gusto ko rin magkabalik kay ni mama. Wala kang bait mo. Ang bait na. Hindi ka nagpaling ng sama ng loob kay papa mo kasi sa... Kumbaga, in-idol mo siya nung simula nang maliit ka. Siguro nung simulang nagkaisip siya. Yan ang papa ko. Papa, gano'n eh, di ba? Mga anak natin, ano? Nararamdaman ko si Alex eh. Hindi mo nararamdaman yung ano, di ba kasabi mo kanina idol mo si papa mo? Hindi man lang ba na, hindi ba na sumakit ang puso't isipan mo nang nalaman mo na nagkaroon siya ng ibang babae sa abroad? Wala kang naramdaman ganun na? Wala. Hindi masama loob mo sa kanya? Nung nalaman ko na lang po na may ibang anak na po siya sa ibang pamilya. Una po, naguluhan na po ako. Parang na-confuse po ako, ba't ganito? Tapos, nag-move on na lang po ako kasi parang nangyari na. Hindi naman po ko lang tayo nanggalit kay Papa kasi... Hindi mo tinanong si Papa, ba't pa ginawa mo yun?
mo siya tinanong yung gano'n? Hindi po. Pero sa sarili mo, nandun ba yung tanong na ganon? Nagawa ni Papa, ba't niya niloko si Mama, hindi ka nagtanong sa sarili mo? Sa kanya? Hindi mo siya Hindi. tinanong? Sa loob niya raw, nandoon. Pero yung itanong niya Sa personal, bata niya. hindi niya ginawa. Sabi ko sa bata ko, ano siya, yung positibo yung damdamin niya. Anong gusto mo sabihin doon sa kapatid mo na 3 years old? Di, ano pangalan? Alexa. Alexa. Babae? Opo. Ikaw, Alex, yun, Alexa. Opo. Alexa, kung saan ka man, nandito ako kuya mo. Kahit anak ka ng ibang nanay, anak ka pa rin ng papa ko. So, magkapatid tayo. Yun lang. Renji, hindi ko alam kung saan hahantong ito, no? Pero basta positibo ang ating ang ating pananaw at yung anak mo na mismo nagsabi huwag kang susuko. At kung sakali man na loobin ng Panginoon Diyos na ipagkaloob sa atin, no? Kasi pare-pares tayo rito nangangarap, umaasa na maging maayos ang lahat. Anong plano mo? Mag-a-abroad ka pa ba? Iiwan mo pa ba ulit sila? May mga napabasa ako, mga comments ng ating mga viewers na sinasabi ka-business, bakit hindi mo na lang bigyan ng trabaho dyan si Reggie? At para meron siyang maitulong sa kanyang mag-ina. Ano ang nasa isip mo? Pagka naging maayos na to, iiwanan mo ba sila? Doon muna tayo. Pag naayos na ito, kay Ate LB, nabuo na kayo ulit. Ano bang plano mo? Mag-abroad ka ulit? Kung may ibang choice po, din na po ko abroad. Ano yung choice na inaantay mo? Kung may ibang Sana. kakitaan po rin sa Tulad ng kahit ano po, basta maayos. siguro Hindi dapat illegal. siguro sa bagay na yan, Reggie, ngayon pa lang ayaw, isipin mo na rin, no? Pag-aralan mo na rin. Kasi hindi po pwedeng kahit ano. Pagka kahit ano, walang direksyon yon. Kailangan kahit papano, pinag-isipan mo, pinlano mo, no? Kasi hindi natin alam, baka may gamitin kasangkapan ng ating Panginoon para ano ba yan, bigasan ba yan, grocery ba yan, talyer ba yan, na pwede mong pagsimulan para hindi ka na mag-abroad, di ba? Hindi natin alam eh. Hindi naman natin kaya, hindi naman natin na pwedeng limitahan yung kakayahan o magagawa ng ating Panginoon Diyos sa atin, di ba? So, yun ang ma-advise ko sa iyo. Eh, paano kung wala? Mag-abroad ka pa rin? Hindi na po. Diyan ko na sila pamilya ko. Diyan nasira ang pamilya mo. Nak, kung sakali naging maayos na kayo, anong gusto mo? Papayagan mo ba siyang mag-abroad ulit? Yung galing, ikaw, sa loobin mo. Sarili mong pananaw, opinion. Kung ano po yung mas maganda, kung mas mapapaganda yung buhay, mag-abroad siya, abroad. Pero kung maulit lang din ulit, huwag na lang. Papayag ang mag-abroad siya kung yun ang magiging desisyon niya. Pero sa puso mo, nandun yung pag-aalala na baka mamaya maulit. Papayag naman po kung magtatrabaho po sa abroad si Papa. Hindi ka ba nag-aalala kung sakali mag-abroad ulit si Papa mo na baka Patukso ulit. Hindi naman po. Kasi
tingin ko pa lang kay Papa parang nagsisisi talaga siya. Hindi niya talaga mabulitin. Magbabagong buhay na po talaga siya. Ito yung reaction mo ngayon, Alex, ano? Paano kung halimbawang naulit? Ano kaya ang reaction ni Alex ngayon? Hindi ko po alam. Kasi hindi ko talaga nag-aano ng mga future events. Parang pag nangyari, aasikasuhin ano mangyari. Tapos pag nangyari na, tapos Walang advance planning. Walang magagawa. Walang advance planning, gano'n. Walang parang may tinatawag dyan eh, plan A, plan B, plan C, no? Sa bagay, bata pa naman si Alex, pero dun sa ating mga viewers, alam kong naiintindihan nila ako sa ibig kong sabihin. Mahalaga yun mga business pagdating sa pagdadala ng buhay, yung pagpaplano, no? At dapat talaga meron kang plan A, plan B, plan C. Pagka hindi naging epektibo yung una mong plano, meron kang susunod na plano. Pagka hindi pa rin merong pangatlo at ika nga mas lamang yung nakahanda ba sa mga bagay-bagay na po pwedeng mangyari. Although na hindi mo talaga masasabi nga kung ano yung pwedeng dumating. Pero walang pinagkaiba yan sa kalamidad. Di po ba mga ka-business? Ang kalamidad, hindi natin masasabi kung kailan darating, kung kailan lilindol, kung kailan merong dilubyo, gano'n. Pero, dapat pa rin nakahanda ka sa bagay na yun. Sa mga pwedeng mangyari. Pagkaman hindi pa nangyayari, Alex, Ha? Yun ay payo ko lang, no? Wala, hindi masama na yung mga bagay na sa palagay mo pwedeng mangyari, paghahandaan mo, no? Halimbawa sa pag-aaral mo, halimbawa, paano kaya kung halimbawa wala ng pera, anong gagawin ni Alex? Halimbawa walang pera yung mga magulang. Tapos sana noon nag-ipon ako. Oo, mga ganun sana bagay. may madudukot ka, Yes. magkabukit ka na, may madudukot. Kasi nasa isip mo na hindi naman kasi lahat meron tayo, di ba? So kailangan talaga na meron ka ding plano na yung sa future mo na yun nga pag dumating sa kagigitan, ano ka madudukot, di ba? Ayun, yun ay advice lang namin, ha? At salamat kung papakinggan mo kami, ha? At alam ko namang malawak ang pangunawa nitong bata na ito, itong yung tatay nga niya eh. Ngayon, Reggie, ulitin ko yung tanong, paano kung halimbawang nagkaayos na kayo? Bago tayo magtapos, mga kabisnes namin minamahal, nagkaayos na kayo ng pamilya mo, buo na, no? Ipinagkaloob siya yung pagtatagumpay, buo na kayo. Ano plano mo para buhayin sila? Mag-a-abroad ka ba ulit? Hindi na po. Hindi na? Hindi na po. Ano na yun? Pinal na yun po. Ano ang gagawin mo para ikay magkaroon ng kabuhayan na isusuporta sa pangangailangan ng iyong mag-ina? Mamasukan po ako nito. Sa kakayahan ko po kasi, sa mga trabaho pinagdaanan ko, construction po ang linya ko eh. Construction tsaka pagdadrive. Sisikapin ko po sa mga trabaho ngayon, mag-iipon ako po unti-unti. Hanggat kaya, para makapag-input po ng negosyo. Put up. Put up po. Makapag-put up ng negosyo. So, ibig sabihin, plano ni Kuya Reggie na kung meron lang sana maging puhunan, no? Tama ba ko Kuya Reggie, no? At gaya ng banggit ko kanina, mapaghimala ang ating Panginoon, malay mo, may gamitin ka sangkapan. Di ba nanak, no? At magkaroon ka ng puhunan. At kung halimbawa meron ka ng puhunan, ano naman ang iyong lilinyahing negosyo o hanap buhay? Kuya Reggie. Si Elvin po kasi ang magaling sa negosyo.
mama po ni Alex. Mm-mm. Siya po nakalinya sa negosyo. Siya po ang susuportahan ko sa negosyo. Anong negosyo po kuya? Marami po siyang, sa ngayon, di ba, anong inaano yung negosyo ngayon, mama mo? Online selling. Online Anong selling. binibenta niyo na? Ano po, mga damit po. Damit. So mag-online selling ka rin. Di, kung online selling po ang ano niya, growing niya lang din po siguro para at least may idea siya, palalakihin na lang. Kung baka may gagawa ng pwesto or ano kasi online selling, wala pa ano po yun eh. Sa Facebook ko yata yan ginagawa. Nako, ito Reggie, sasabihin ko sa'yo, ang online selling, yan ang pinakamalakas pagkakitaan ngayon. Walang sinabi yung may mga physical store. Ang physical store ngayon, mga kabisnes naming minamahal, pamanin po dahil ako ay nasa linya ng pagnegosyo. Ang physical store ngayon ay parang proof lang yan na existido yung iyong negosyo. Pero pagdating sa sales, online talaga ngayon. Online. Kahit na anong bagay, online. Pagkain, online. Damit, accessories, sapatos, lahat online. Lahat ng kailangan mo online. No? Yung physical store, pagpapakita lang yan na existido ang iyong negosyo, na merong pwedeng puntahan ang customer just in case na merong problema, depektibo ang iyong produkto. No? Pero pagdating sa sales, online. So, ibig sabihin, mag-online ka rin. Opo, natulungan ko po siya sa linya niya. Kasi siya po ang may talent sa business eh. Ikaw, anong talent mo? Driver po. Driver po niya kung sakali. Oh, mas maganda. Ikaw maging driver ng asawa mo. Tsaka dalawa kayo. At least sa negosyo nyo, dalawa kayo na magtutulungan. Opo. Palaguin na lang. Oo, kung online selling man yan. Tama yung binanggit ni Mrs. Ka-Business. Tama yun na siya yung maging driver ng Mrs. niya kaysa yung iba yung ipagdadrive mo. Oo. Di ba? Opo. Kung saan may deliver, di ka mag-deliver. Kasama yung asawa mo. Parang tayo noon. Tutuwang mo yung anak mo. Kasi kami na tatlo lang din kami. Si Kay, ako, si Papa. Noong nag-umpisa kami, dineliver kami ng sewing machine. Tapos nakuha natin si Intoy. Si Intoy na madalas natin kasama kasi nag-aaral si Papa Dins noon. So ako, Mrs. Ka-Business, so si Intoy. Online selling din yun. Hindi pa si Intoy yan, si Rio. Si Rio yan nung araw na... Nagpo-push yung anak ko si Kay sa ano. Doon kami nakakakuha ng maraming sales online talaga. Yung physical store namin, pagka kinausap mo si Rio, Rio, may dumating ba? Walay, kuya. Wala yan. Ano lang yan? Magbabayad ka pa ng pwesto. Oo. Mahal ang pwesto ngayon. Online ngayon talaga ang pinaka-the best. So yun sana at pagka naging maayos na, yun ang pag-usapan nyo ni Ate LB at kung ano may tutulong namin. Kaya nakahanda kami tumulong. Alex, salamat na ka. Salamat sa iyo. Salamat na at napaka-positibong bata. Ibang klaseng bata ito. Bilib ako sa'yo, be. Yung mindset niya na Mrs. Ka-Business kung iba-iba ito, galit. Sa tatay, magsasalita ng di maganda, Magre-rebelde po. magre-rebelde, magbabarkada. At ito siya, kita mo, decenteng bata, maayos sumagot at matalino. Mga ka-business, maraming salamat po. Abangan niyo po yung susunod nating vlog dito sa buhay ni Power Rangers, isang OFW na gustong mabuo yung kanyang unang pamilya. Dahil nagkaroon siya ng pamilya sa iba, nagkaroon ng asawa sa iba, at yung panliligaw siguro, tingnan natin, ano ba mangyayari nun? Hindi kaya masyadong sasamahan pa ba kitang manligaw doon? Kaya mo na yun. Kaya mo yan, patunayan mo yan. No? Kuya, Kuya Alex. Iba-vlog pa ba natin yun? Baka mawalan kayo ng ng tinatawag na privacy. At saka yung bang yung diskarte mo, baka mawalay ka dahil alam mong andyan si Kuya Ka-Business kay Intoy, nagkakameraman. Di ba? Malaking puntos yun. Pero nasa iyo kung ano gusto mo. Anyway mga ka-business, salamat na marami.
Reggie, may gusto kang sabihin sa ating mga mahal na viewers, lalo na yung mga kababayan nating OFW na may pinagdadaan ng katulad ng problema mo. Go ahead. Power Rangers! Sa mga OFW po, alam ko na intindihan ninyo ang sitwasyon ng isang OFW. Bago tayo umalis ng Pilipinas, buong buo yung desisyon natin, positibo pananaw natin na para sa pamilya natin ang ating gagawin. Maabot pa tayo sa point na ihatid tayo sa airport, nag-iiyakan pa, karamihan, kasama ng mga pangako. Pero pagdating sa abroad, isa rin pala tayo sa nadadala ng sitwasyon. Hindi naman po lahat. May mga nakakapanindigan din naman po. Pero karamihan, lalo sa mga nakilala ko, ganun sitwasyon po. Kaya sana, habang maaga, bumalikwas po. Magsilbing aral itong naging buhay ko. Salamat po. Yan tayo kasi pala ng merienda ng... Kumain ka na ba lang? Mag-merienda na lang siguro, Reggie, merienda ng bata. Nak, magaling mo na, Alex. Okay. Sige lang, sige lang. At mamaya-maya magdi-dinner dito na, mag-dinner ito, no? Opo. Dito ka ba matutulog? Samahan mo si Papa mo, magkatabi kayo? Ha? Uy, tatabi, sasama. Oh, very good. Palapakan naman natin ito. Nak, ang galing mo. Ika rito. Hindi ba ako sa iyo? Isang pambihirang bata ito. Isang pambihirang anak. At, huwag ka mag-alala. At, tawag dito, gagawin namin lahat. Magagawa namin. Okay na yan? Siguro. God bless sa ating lahat, mga ka-business. Nako.